Paparating na po raw mga kababayan ang oras ng pagtutuos. The day of reckoning para dito sa tinatawag ni Dean Chase mga kababayan na bangag administration. May pinasilip na nga siyang dokumento mga kababayan eh. Itong hawak ng dokumento na kung saan sumabit ang pangalan ng mga notadong mga tao sa administrasyon mga kababayan. Dahil nalalapit na daw mga kababayan eh ang konklusyon dito sa gusot na kinasasadlakan ni Liza Araneta Marcos mga kababayan. At ayon pa dito kay Dean Chase, the day of reckoning will soon come. At kung darating daw ito mga kababayan, the head of state na si BBM at ang kanyang asawa na si Liza Araneta Marcos na tinawag pa ni Dean Chase mga kababayan na fuchsia. Oh, alam niyo nga, sounds like fuchsia pink. Fuchsia will need to answer everything that they did to the people and the nation. Si Dean Chase may sabi niya na, especially to PRRD. Malapit na daw maubos ang oras sila mga kababayan, itong nag-nag na mag-asawa. At sinisigurado daw ni Dean Chase mga kababayan na nandun siya sa front row para i-witness ang mga ito na masusunog sa apoy mga kababayan. No to bangag administration. Oh, may pinasilip siyang dokumento at aside pa dyan mga kababayan, meron ding pinakita ito si Dean Chase. Ay, nako. Advice natin mga kababayan ha. Kung gusto nyong ngayon na, wag nyo na tapusin ito mga kababayan. Puntahan nyo si Dean Chase para sa video niya. Pasilip mga kababayan dito sa iskandal ni Liza Araneta di umano ha. Kung kamaharli ka mga kababayan, medyo blurred pa. Etong ka Dean Chase mga kababayan, parang litrato talaga. Kita mga kababayan ang kaluluwa, Diyos ko. Uy, Dean Chase, mag-ingat ka, baka i-report yan. Huwag naman sana. Oo, pinasilip niya mga kababayan, pati kaluluwa. Di umano ni Admiral yun ha. Supposedly pictured di umano ni Admiral. Ayun, nakabuk. Nakaganyan na kababayan ang tahong. Muntik na kaming nasuka. Muntik na rin. Eto yun oh. Eto yun. Kung gusto niyo akong sirain ha. Eto kasi ha. Di ba mayroong nilabas si Maharlika na ano? Di mo na skandal ni Admiral. Mayroon din si Dean Chase. Pinakita niya ang thumbnail mga kababayan. Liza Tanas, gusto mo malaman? Liza Tanas. Kung sino ang nag-send sa akin ng iyong bill na private part ba mga kababayan, yung hubad na larawan ni Admiral. Ay, Diyos ko. Please, gusto pa namin kumain. Nananghilian pa kami. Si Daryl Yap. Ayun, dito sa porsyon na ito mga kababayan ha, kinlip na natin ito mga kababayan para, hindi lahat ng tao gusto makakita nito. Kaya, kinlip natin mga kababayan. Ikaw yan, no? Nasuka si Dean Chase. Pero mayroon din komento si Dean Chase ito mga kababayan ha. At mayroon din siya pinakita. Antayin lang natin matapos si Maharlika ng saglit. Yan bill ni Lisa. Yung mag-ingahas. Si Daryl Yap pala mga kababayan ang nag-send. Ayan Lisa. Puting ahas ko, si Amy. Yan si Daryl. Pet mo daw yan. So apparently si Amy at saka si Daryl Yap ang nagsisend sa kanya mga kababayan ng mga info. Sabi ko sa inyo, huwag niyo akong gagalawin. Ayan, ginalit nyo na naman si Mother Dragon. Mother Dragon. Alam nyo kayo, nakakatawa at nakakaawa na lang talaga kayo. Kasi puro kayo panira, wala naman kayong mga solid evidences. Ang problema ngayon mga kababayan, ang nagsisiraan na, itong ating hanay. Ewan na natin mga kababayan kung totoo nga bang mayroong double agent o pareho lang silang nag-iisip mga kababayan na mayroong double agent. Double agent yung kanilang kaaway. Ewan na natin. Pero sana matapos itong awayan ng mga ka-DDS mga kababayan, doon na lang tayo balik sa kabangagan. Pero nasa sa kanila yan mga kababayan eh. It's their freedom. Nagkakapersonalan na kasi sila mga kababayan. So, hindi rin natin masisisi. Sige, basta focus pa rin kayo kay bangag ha. Okay, ito kung anong meron ako, pinapadala ko lahat kay Mother Dragon yan. Documents, audios, videos, lahat pinapadala ko sa kanya kasi that's how we support each other. We understand na isa lang ang kalaban namin and that is the Bangag administration, Liza Tanas and the Baluslos. Ito mga kababayan kahit
maraming mga ka-DDS na nagalit kay Maharlika dahil mayroong camp na mga kababayan na anti-Maharlika na mga ka-DDS. Hindi pa rin natin madidiscount mga kababayan ang naitulong ni Maharlika mga kababayan para mamulat ang sambayanang Pilipino dito sa Nagnag administration. Kung matatandaan natin, mag-isa lang siya sa umpisa mga kababayan. Na talagang except kay Banat Bay din, di ba? Pero kalaban din sila ni Maharlika. Pero hindi masyado noon si Banat Bay. Start ng Marcos administration. Although may papitik-pitik ng konti mga kababayan. Pero eto talaga, malaking-malaki ang impluensya mga kababayan ang nagawa ni Maharlika para mamulat tayo dito sa Nagnag. At pinafunnel sa kanya mga kababayan yung mga kabalastugan na ginagawa ng Marcos administration. Kaya, kung iba nagdududa, tayo mga kababayan, wala tayong duda dyan kay Maharlika. Legit ang kanyang galit kay Marcos. Kay Marcos. Kay BBM in particular. We understand that and we get it. Kaya we are supporting each other. Whatever I have, she has. Whatever she has, I have as well. So, no, abogado ha. Dean Chase is a lawyer mga kababayan. Kaya, ayan no, meron din ako niyan. Yan mga kababayan. Ito na yung sinasabi natin mga kababayan na ayan na si Kaka, pabuka-buka ka. Palaka. Pinakita talaga ni Dean Chase mga kababayan yung video yan ha, pero yung 'di ba, mayroon yung thumbnail. Mayroon yung starting frame mga kababayan. Ayan. Klaro-klaro mga kababayan. Pinakita ni Dean Chase sa Facebook. Puntahan nyo mga kababayan, i-follow nyo si Dean Chase sa Facebook. Hindi nyo makikita siya sa newsfeed dahil naka-shadow ban. Kailangan nyo talaga i-type mismo ang kanyang pangalan mga kababayan, Dean Chase. At saka nyo makikita yan. Oo, meron din ako yan. And I'm telling you right now, nakakasuka at nakakadiri. Nakakasuka at nakakadiri, Diyos ko. Ay nako. Sobra. And these are the people that are supposed to be representing the Filipino people. These are the same people that are inside Malacanang right now pretending to be helping the Filipinos. Tapos ang isa pang hindi nila madidiscount mga kababayan ha. Yung mga kababayan? Umamin na Malacanang officer ha. Asawa ni Paulo Tantoco. Currently working in Malacanang. Umamin mga kababayan and records sa korte, sa investigation ng pulis. Gumagamit sila ng illegal na pulburon mga kababayan. Mga batak. Hindi pa rin natatanggal. Ito ang mga kasama nila sa Malacanang mga kababayan. Ang tanong, siya lang ba? Siya lang ba ang gumagamit niyan dyan sa Malacanang? Napilitang umamin mga kababayan dahil sa nangyari doon sa Amerika. Paano yung ilan na hindi napilitan? Duda natin mga kababayan, mas marami pa yan na bumabatak dyan. Nakakasuka at nakakahiya. Yak! Kaya nga, I am super perplexed. People are not doing anything about this. Alam nyo kung anong nangyayari dyan sa bansa natin. Alam nyo kung sino si Lisa Tanas at mga ginagawa niya behind closed doors. Wala rin. Gustuhin man natin, wala tayong power mga kababayan. Kung pwede lang i-remote control yan mga kababayan, stop na natin yung mga Nagnag administration. Pwede lang. Pero hindi tayo ang right people to do that mga kababayan Kung taong bayan lang, punong-puno na pero helpless. Mayroong dapat mga kababayan sino yung group of people na dapat kumilos dyan pero hindi natin babanggitin dahil baka inciting to sedition. Yan siguro ang pinapatungkulan mga kababayan ni Dean Chase. Nakakasuka. Yeah! Talaga. Ang bababoy. Ang penguin. But of course, you guys are not doing anything kasi ginagawa nyo na lang chismis Kinukuha nyo ang mga information namin as chismis. Kapag nanggaling ka na Maharlika Dean Chase mga kababayan, ang laging sinasabi ng mga bangag, fake news. Kismax. I don't know why. Pero wag kayong mag-alala mga kababayan, malapit na ang day of reckoning. Kaya dahil ang conclusion mga kababayan paparating na dito sa kaso ni Dean Chase. At mabubulga mga kababayan ang mga pangalan. About this. Pero eto we're waiting for something. Lalabas at lalabas dito. Ang Paulo Tantoco case, there's going to be a big break. Paano yan? Paano yan kung mga kababayan? Di ba parang nag-areglo sila ni Donald Trump? Pinatawag na mga kababayan na parang hindi nakahindi si BBM sa mga demands ni Donald Trump. Paano yan? Lalabas pa rin? What if lang ha? Yan ang tanong ng ilan mga kababayan na kasama sa deal na wag na lang isabit ang dapat isabit. What if lang daw yan? Dahil hindi natin alam Wala tayong transcript mga kababayan sa kanilang pinag-usapan. Which we are just waiting for.
Sana nga, And sana nga. everything will come into light. And I hope by then, magkakaisa ng lahat. This is for the Filipinos and this is for FPRRD. Para kay Tatay Digong. God save the Philippines. God save the Philippines. Uy, puntahan nyo mga kababay kung gusto nyo kita yung ayan na si Kaka, pabuka-buka. Finlash lang niya mga kababayan ha, hindi talaga totally na andon na whole video. Sa whole video. Flash lang mga kababayan. Kitang-kita ang kaluluwa. Anong masasabi niyo dito? Post the comments below.